Ito, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Bakit Kent? Ano yung sunod? Nako, mga kababayan, ito na. Kung naalala po ninyo kahapon, binalita po na ang bagong false Asia survey, bagsak pa rin ang ratings ni PBBM at patuloy pa rin tumataas ang ratings ni Sara. Sabi ko nga mga kababayan, bakit hindi nyo subukang mag-survey ng naka-live or maski naka-video man lang para malaman ng tao na talagang totoo ang inyong mga survey. So ngayon mga kababayan, eto na nga ang patunay. Bakit iba ang survey sa False Asia survey at bakit ang iba ang survey ng mga vloggers ng naka-live at naka-video? So ngayon mga kababayan, ito yung patunay na grabe ang pagmanipula ng mga DDS, trolls dyan sa survey. Pakinggan natin mga kababayan na iba talaga ang survey ng False Asia survey dito sa actual video survey ng mga vloggers. Kaya nga mas may trust ako sa mga vloggers na nagbibideo habang nagsisurvey kaysa sa itong False Asia survey na sinasabi nila. Kaya nga natatawa si PBBM dyan mga kababayan. Ito pakinggan ninyo si Kuya habang sinisurvey. Pangalan lang ng tatay niya, dinadala niya nito. Inyo yung karapat-dapat natin sa dalawa iboto 2028. Pagdating sa track record, Opo, Lenny Robredo. Lenny Robredo. Wala naman track record to Kaya mas ano sa inyo si Lenny, sir. Thank you, Robredo. Ganun pag nag-voto tayo, track record. Hindi yung pangalan. Ayun. Thank you. Pangalan lang ng tatay niya, dinadala niya nito. Diba? Sabi ni Kuya sa palengke, pangalan lang ni Digong ang dala ni Sara. Ngayon kapag bumoto ka, kailangan mo track record ng kandidato. Kasi nga, 'di ba, mga kababayan, bukod sa sinasabing track record, ito pa mga kababayan, yung patunay, Ito, panoorin natin. Nako, mga kababayan, mukhang matatawa kayo dito. Pakinggan niyo. Ito, mga kababayan. Wait lang ha, asa na ba 'yun? Wala. Paborito yung nagawa ni VP. Gusto mo bang manalo si VP Sara sa 2020? Yes. Ano po ba ang paborito yung nagawa ni VP Sara? Comedian vlog, salamat po. Kami ay apo. Okay po, thank you po ma'am, thank you. Okay lang, tinatanong lang kami, sir. Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty? Bakit not guilty? Maganda rin ang pamamalakad niya Anong nagawa niya sa Pilipinas? Bahala mo. Yun lang, hindi ka pa nakikita. Yun lang, hindi ka pa nakikita. Alam mo, maganda. Tanong lang ma'am, may naaalala po ba kayo sa mga nagawa niyo? O, di ba? Sabi mo marami. Sabi mo marami. Sabi marami. Gusto mo bang manalo si VP Sara sa 2020? Kita ninyo. Ano po ba ang paborito yung nagawa ni VP Sara? Kami ay apo. Okay po, thank you po ma'am, thank you. Okay lang, tinatanong lang kami, sir. Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty? Bakit not guilty? Maganda rin ang pamamalakad niya Anong nagawa niya sa Pilipinas? Bahala mo. Yun lang, hindi ka pa nakikita. Yun lang, hindi ka pa nakikita. Alam mo, maganda. Tanong lang ma'am, may naaalala po ba kayo sa mga nagawa niyo? O, di ba? Sabi mo marami. Sabi mo marami. Sabi marami. Gusto mo bang manalo si VP Sara? Kita ninyo. So anong masasabi ninyo ngayon mga kababayan na itong mga survey na to sa 1,000 katao, mas lamang si Sara kaysa kay PBBM. Ito actual video na tinanong mismo estudyante, nanay, tatay, ate, kuya. Anong sabi? 'Di ba? Kaya nga sabi ni Kuya kanina, huwag tayo magbase sa apelyido o sa pangalan. Magbase tayo sa track record. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sinabi ko sa inyo, magkano ba yan false? Ito pa. Pakinggan nyo mga kababayan, si tatay na mangingisda. Dito tayo sa mangingisda mga kababayan. Manalo Duterte.
So Diba? mayroon dumating sa atin na 4 na followers. Alam niyo yan, dumating sa atin na mga kababayan. So mayroon dumating. Ah, Gusto niyo bang manalo si VP Sara sa 2020? Yes. Ano po bang paborito yung nagawa ni VP Sara? kita niyo mga kababayan, ang sabi nung mangingisda, kung iboto nyo pa at subok na kasi na pangako ni Digong, tapos wala namang nangyari, baka kapag manalo si Sara, baka matuloy na ang pangako ni Digong na gawin niyang West Philippine Sea, gawin niyang Province of China ang Pilipinas. Sabi niya sa pangako daw. At baka pag nanalo pa si Sara, baka mas lalo daw agresibo ang taga-China. Tapos, sabi pa nga niya, yung tatay nga niyang nangako, walang nangyari, baka mas malala pa, no? Ang mangyari kapag siya ang naging presidente. So, ang kanyang advice lang, wag na lang ibuto. Kasi mahirap naman pong umasa sa pangako, yeah? Mga kababayan. Kaya, para sa akin, sabi nga ni tatay kanina, yung nagtinda sa palengke, no? Yung si tatay, yung lalaki, anong sabi ni tatay? Ito ba yun? Ay, hindi ito. Saan na ba yun si tatay? Ito. Pakinggan nyo si tatay, mga kababayan. Sabi ni tatay, sa palengke. Wait lang. Saan na ba yung volume ni tatay? Nawala. Lenny Robredo. Lenny Robredo. Wala naman track record to eh. Kaya mas ano sa iyo si Lenny, sir. Thank you, Robredo. Ganun pag nagboto tayo, track record. Hindi yung pangalan. Ayun. Thank you. Kay Sara Duterte, sa tingin mo ba dapat sagutin ni Sara Duterte ang mga alegasyon na pinupukol laban sa kanya? Opo, kailangan niya para sa akin, kailangan niya pong sagutin yung mga aligasyon. Kasi kung wala naman po talaga siyang tinatago sa ating taong bayan, masasagot niya yung mga aligasyon at para linisin din yung sarili niya na inosente siyang tao. Hindi confidential din yung kanyang pamuno, hindi lang yung confidential files na tinatago niya sa ating mga Pilipino. Kay Sara Duterte, sa tingin mo ba dapat sagutin ni Sara? Ito po, sumagot na po ang kampo ng Vice President. Nabasa na po ba ninyo? At Tao po. Swang! Sino ka? Umalis ka dito! Huwag kang matakot. Ako to, ninang mo. Si Ninang Ellen? Akala ko ninang Sara. Aswang nangangatok. Huwag kang matakot, ako to. Ninang mo, ninang si Sara. Ninang Helen pala. Sorry, hindi si Sara. Sorry. Sabi pa naman ni Granada. Si Sara na wakwak. May lumabas Aswang nangangatok. Huwag kang matakot. Ako to, ninang mo. Helen pala. Akala ko Sara. Sabi kasi nung vlogger na in-interview sa Billionaire News Channel, si Granada, wakwak daw si Sara. Tapos ang sabi pa mga kababayan, diba, kung naalala ninyo si Granada sa Billionaire News Channel, ito po mga kababayan, wait lang baka hindi nyo po kasi alam yung reaksyon ni Granada patungkol kay Sara. Ito, natawa ako mga kababayan ito Granada to Sara Duterte. Ayan mga kababayan. Ayan. Miss If VP Sara accepts your challenge to debate with them, what are the 3 major issues na sa tingin mo malaman ng taong bayan about VP Sara? na question na yan, maganda yan. I just want Well, number one, an honest assessment of drug war of Duterte, of Rodrigo Duterte, kung whether it actually helped, was it really a success or a failure. Pangalawa, the anti-political dynasty bill. Ayan. Kailangan na ba siya ng Pilipinas so that, politics is more open to Filipinos, hinahamon si to Sara, more di ba? Filipinos. And pangatlo, the broader direction of governance in the Philippines. You mean her vision for 2028? Yes, kung ano yung mga policies ang talagang mag-unite sa mga Pilipino. Yeah. So, ayun po. If VP Sara accepts your Binondo. Pag narinig ko yung Sara Duterte, yung green, nagnanakaw talaga. Magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano ba ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Wanson, manahimik ka. Nakakatawa. May taing bunganga mo, hayop ka.
Kita nyo mga kababayan. Si Lovely. Nakita nyo mga kababayan. Sinabihan kasi, actually mga kababayan, hindi ko makita dito yung sabi ni Lovely Granada na si Sara daw ay wakwak. Ngayon, merong nag-post mga kababayan, kanina lang nakita ko sa Facebook, na ang sabi, marami siyang tinag doon ng mga pangalan ng mga vloggers na millions of followers. Sabi niya, Lovely Granada. Example pa lang yan sa mga vloggers na supporters ni Sara na millions of followers. Paano pa daw yung iba na hindi vloggers? Ngayon nag-comment ako. Sabi ko, kung makapag-threat ka naman kay Lovely Granada na million ang mga followers ng mga vloggers na supporters ni Sara. Oo, ang akala mo naman ay panalo na kayo. Sabi ko, millions nga ang mga supporters ng mga vloggers ni Sara. Ang problema lang doon, aanhin mo yung million kung bobo naman lahat. 'Di ba? Kasi kung tutuusin si Sara, bumawi lang sa ganda, pero sa utak wala siya. Yan ang totoo, mga kababayan. Alam nyo ba yun? Alam nyo yun? Kaya hindi po ako nagtaka na maraming DDS, hindi ko naman matanggi na itong mga DDS, marami silang followers. Millions. Meron pa nga dyan yung babaeng mukhang butike na bininta ang poke para makapangasawa ng Amerikano tapos ikakasal, kinuhang ninong si Chabet. Nakita nyo yon? Yung babae na puhunan poke para makapagjowa ng kano, yung mukhang butike, tapos ang lakas mang bash. Oo, nakakala mo ikinasikat na niya. Aanhin mo kung marami nga sila na followers, kung lahat naman ng followers nila ay puro bobo, puro tanga. Wala kaming pakialam kung marami silang followers, 'di ba? Ang paki ko doon kasi, aanhin mo yung maraming followers kung bobo din naman talaga lahat, 'di ba? Diyos ko naman. Ako, kahit ang followers ko ito lang 300,000 tapos 12,000 22,000 sa Facebook at 30,000 sa TikTok. Okay lang 'yan. At least aanin ko naman yung marami akong followers tapos yung mga sinasabi ko kahit fake news ay sinasang-ayunan, di ba? Much better na yung konti lang yung followers mo, kahit konti lang yung views mo, at least yung mga sinasabi mo ay pinapaniwalaan nila kasi bakit? Hindi naman tayo fake news. Ni minsan ba sa amin, mga pro-admin vloggers, na ipatawag ba kami sa NBI? Nakasuhan ba kami sa DOJ? Wala. Aanhin mo yung million yung followers, tapos, di ba, yung mga vloggers naman, puro may kaso. Di ba? At least okay lang kami, konti lang views namin, konti lang yung followers namin. Bakit? At least hindi kami fake news. Aanhin mo yung marami kang followers, tapos yung mga nanonood sa'yo, utak robot, di ba? Buti pa nga ang isda, pag hindi mo lagyan ng pagkain, hindi lalapit pero yung itong mga DDS, Diyos ko, puro fake news. Di ba? Kita nyo sa survey, nililin lang ninyo, sarili ninyo. Katulad yan,